Javier, kilala rin po bilang Sister Irene sa aming church. 10 po ng aming kapatiran sa Charismatic Cathedral, Christ's Life, Christian Fellowship. Kami po ay nagagalak dahil meron po tayong gawain tulad nito. Ang programa pong ito ay pinamagatang ipahayag ang mabuting balita. Ang layunin po natin dito ay maibahagi po sa inyo yung mga karanasan po natin, kung paano po tayo binago ng Panginoon, at kung paano po siya kumikilos sa ating buhay bilang mga nakakilala po sa Diyos. Siyempre po, hindi lang po ako yung maghahayag sa inyo ng mga kabutihan ng Diyos. Kahit isa po sa inyo ay aming iimbitahan para po makapag-share po ng inyong mga experience sa kabutihan ng Panginoon. At ngayon po, meron po tayong kasama dito na ating inimbitahan. Bago po natin tawagan, tayo po muna yung manalangin. Please God. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa oras na ito na binigay niyo sa amin upang kami makapaghayag po muli na inyong kabutihan at marinig po ng lahat, Lord God, kung gaano ka po kadakila, lalo na po ang binigay niyo sa aming buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na siya nagligtas sa amin. Nawa Panginoon, ang oras na ito ay maging kapaki-pakinabang po sa bawat isa. Muli, maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayon po, ang inimbitahan po natin ay isang foreigner. Well, actually po, atin din po itong kababayan, pero po siya'y nagtatrabaho sa ibang bansa ngayon. Siya'y matagal na po nating kapatid. Baby pa po namin yan noon. Pero ngayon po siya'y isa na rin pong ama. Ang kanyang profession po ay isang teacher po sa ibang bansa, sa bansa ng Thailand. Nakakatuwa po na siya'y nakapagbakasyon po dito sa atin ngayon at muling naka-attend po dito sa ating church. Kaya yan, tawagin na po natin ang ating minamahal na kapatid na si Brother Eman Morilla. Praise God. Good afternoon, Brother Eman. Pinagpalang araw. Amen. Praise Ay din po sa mga nanonood at nakikinig. Blessed day po sa inyo lahat. Amen. Oo nga, mapagpalang araw. Hindi Talagang sanay, blessed din, no? Bilang maganda. Amen. Talagang pinagpapala. Totoo. Talagang sagad sa pagpapala ang Panginoon. Amen. Praise God. Kamusta ka na? Well, never better. Talagang ngayon pag kinumusta ako, hindi sarili lang, talagang nararamdaman ko ang Panginoon sa puso ko at sa buhay ko. Amen. Praise God. Nakakatuwa na kasi nung bago ka pumunta sa ibang bansa, no, talagang alam namin, bilang kapatid po namin, ang buong pamilya sa pananampalataya, talagang nakita rin namin somehow yung buhay po nila. And si Brother Eman po ay, di ba ikaw ay member din ng music ministry. Yes, during the time na nandito ka, no? Pero may mga struggles na nangyari din. Napakarami. Yan, tapos na nagpunta ka sa ibang bansa. So, and ngayon na bumalik ka dito, ibang Eman yung nakita namin. Amen. Praise God. Nag-meaning-ning dahil sa Panginoon. Amen. So, yan yung gusto namin na maibahagi mo sa amin lahat sa araw na ito. Actually, hindi lang dito sa bansa natin kasi all over the world tong ating di ba? Tama. Well, first of all, gusto kong pasalamat sa opportunity, kasi talagang kapag kinudge ka ni Lord, gusto mo laging ipagmalaki, at ipamahagi talaga yung ginawa sa iyo ni Lord, At tama po yan sa mga nakikinig, Ako po ay dating nasa music ministry, kami po ay tumutugtog ako po yung drummer. At talaga pong siguro that was teenager ako teenager tayo na, So high school. And kapag nasa music ministry ka, talagang ang sarap ng pakiramdam, di ba? At that time, bata pa tayo, ang daming tukso ang daming tukso. And uusigin tayo talaga Number one, sa pamilya. So naalala ko dati, kapag nagsisimba kami, pupunta sa church, may service, and nabibless ako kasi nagda-drums ako But then, after ng service, pag uwi sa bahay, it's the same. So, yung kung papaano yung
ugali ng parents mo, ganun pa rin yung nakikita ko. Personally, ganun yung nakikita ko. So, to cut it short, talagang napalayo ako. Napalayo ako sa service, napalayo ako kay Lord, at ang naging buhay ko ay sanlibutan. At talagang, kasi dati, ginagamit ko yung talento ko na sa pagbabanda, di ba? So, outside na ng church. Pero natuto ako ng drums sa church. So, doon nagsimula, hanggang sa napabarkada na ako. Ayan na, yung high school life, college, di ba? Sobrang daming, marami kang makikilala, marami kang makakasalumuha, at akala mo magaling ka na. So, yun ang number one, yung knowledge ng wisdom ng sanlibutan ang talagang in-embrace ko. So, inom, sugal, babae, name it, na napagdaanan ko lahat. And I thought I was happy. Okay. Di ba, ang sabi ko dati sa sarili ko, minsan lang ako magiging bata, minsan lang ako magiging ganito kalakas, minsan lang ganito maganda yung katawan ko. Why not i-explore ko na lahat, di ba? So, ganun ang naging buhay ko hanggang sa nagkapamilya ako. Nung naging asawa ko away-bati kami, away-bati. Wala si Lord Wala si Lord sa buhay ko. Parating ako, self-centered. Yun ang naging buhay ko, self-centered. At naging ang parents ko ay lagi akong niyayaya na bumalik sa church. Alam mo, ang sabi ko noon, may isang umaga na talagang si mama ay talagang gigising yung mga anak ko, kami, magkakapatid, anak niya, panggabi po ako dahil ako ay nagtatrabaho sa BPO. So, yun ang So, tulog ako, nakikinig ko si mama, bangon na kayo, umaga na, ganyan. Tanghali na, mag-church tayo. Ako, narinig ko. So, ito yung turning point. So, lumangon ako, ang sabi ko kay mama, linggo-linggo na lang, ganito. Pinipilit nyo yung mga bata na umattend sa church. Hindi naman kasi nakikita sa inyo. Ang sabi ko ganun. So, inaano ko pa rin yung perspective ko, di ba? Sabi ko, pag tayo may swimming, may gala, babangon agad dyan di ba? So, that's the time na nag-clash kami ng father ko. Maniwala kasi hindi ko alam kung alam niya, Sister Ay, o alam nila Pastor. For years, hindi kami nag-uusap ni Papa. Talaga? Ang daming taon, magkasama kami sa isang bubong, pero hindi kami nag-uusap. Hindi kami nag-uusap. Talagang, nandun yung struggle ng parents, tapos ikaw, pero ano yung naging pakiramdam mo bilang, syempre, nasa isang bahay kayo, parents mo sila, Brother Efren, tapos di kayo nag-uusap, okay lang ba sa'yo? Nung time na yun, pride ang ginano ko For 4 years, matagal yun, di ba? Actually, hindi lang yata mahigit pa yata, hindi ko na maalala Estimate ko lang yun, kasi kapag nag-usap kasi kami, pataasan He's using the word of God against me. So ang feeling ko, tinutuligsa ako. But I want to see the product in you. Parang gano'n kasi mayabang ako Napakayabang ko dati, akala ko matalino ako, akala ko magaling ako. Sabi ko nga sa isang testimony ko, kahit gaano ka kagaling, engineer ka, doktor ka, contractor ka man, di ba, babagsak ka kung wala si Lord sa buhay mo. Amen. So, hanggang sa naghiwalay na kami ng asawa ko, broken family, and maapektuhan talaga mga anak, So, hindi ko alam, one time, hindi na ako nagtatasal talaga, hindi na So, isang umaga na lang, kasi puro inom na ako, puro barkada, every weekends. Nagising na lang ako na parang ayoko na ng ganitong buhay. May mga kaibigan ako sa Thailand, iyakag nila ako doon. Ang purpose ko noon is iwanan yung mga bad habits ko. Wala sa isip ko na mag-Christian ako ulit, babalik. Wala talaga, wala sa plano. And then, nung nandun ako, talagang ang hirap ng buhay pag OFW ka. Hindi naman malaki ang sweldo doon. And then, may nagdala sa akin sa napakaliit na church. Napakaliit lang, siguro wala pang 10 new members. Mga missionary sila. Ang pastor, mas bata pa sa akin. And then, siya lang tumutugtog. Siya lang yung lahat na gumagawa. Parang all in one. Yes, talagang
And then, bumalik sila ng Philippines para mag-vacation. Filipino rin. Mga Pilipino din yung mga missionaries. So, mag-vacation, and then, pag-attend ko na yung church, walang tumugtog. So, meron daw siyang in-endorsan, pero hindi umattend. So, that's the time na sabi ko, parang gusto kong tumugtog ulit eh. So, chinat ko si pastor namin na may alam naman ako po ng konti, sabi ko gano'n. Pwede po bang hingin ko yung line-up para pag-aaralan ko? Meron ako ng guitar sa church. So, doon na po nagsimula. Tumugtog ako at hanggang sa naging lifestyle ko na. Every Saturday ay magpa-practice. Tapos Sunday ay praise and worship. So doon na po. At everything was aligned, no? Na-align po lahat ang mga prayers ko. Ayan, naging maayos po ang sarili ko. Talagang hindi ko po ma-express ng words ang blessings na binigay sa akin ni Lord. Hindi lang financial eh. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, di ba? Matthew 6:33. Exactly, and all these things shall be added unto you. Amen. Ganun po yung aking experience at may isang nga pong movie na share ko na to na talagang tumatak sa akin. Mahilig po ako manood ng Netflix nung pag nasa ibang bansa, yan ang libangan mo pag wala ka kay Lord, napanood ko yung Gifted Hands na true to life ng isang surgeon, At siya yung kauna-unahan na naging successful ng operation sa Science Twin. So, tinanong siya ng mga doktor, in-interview siya, ano pong sikreto ninyo? At may lakas kayo ng loob na operahan yan at maging successful. Ang sinagot niya, I pray every day. Amen. Nung pinapanood ko po yun, lumuha po ako at talagang tinalaga ko po na every 7 p.m. ang dadasal ako. Yun ang commitment mo. Yun po talaga. Kailangan mahalaga po na tayo mayroong relasyon sa Panginoon. Talagang kausapin natin siya, iiyak natin, idulog natin kung ano pong mga kailangan natin. Kung dati po ang nanay ko ang talagang dakdak ng dakdak, ngayon po ako na po yung ganun sa mga anak ko. Talaga pong kapag magulang na-feel mo na yung na-experience ni mama mo. Yes, and alam niyo po yung guilt na naramdaman ko nung time na ako po yung panganay, pero ako yung hindi umati ng church. Napakasakit po pala sa isang magulang, At napakasarap naman kapag nadala mo ang pamilya mo kay Lord, di ba? So, but you can only bring your family and others to Christ if nakikita sa iyo. So, everything starts within at sa tulong ni Lord, di ba? Yun po yung Oo. Mabalik lang, ang ganda ng story mo, Brother Eman. Pero medyo na-curious ako dun back then. Yung sabi mo, wala ka talagang, hindi ka nagpe-pray. As in, totally. Parang hindi mo ba naisip si God? Or pumapasok ba siya sa isip mo? Actually, kinikilabutan ako, Kasi, kina-question ko si God dati. Okay. Kasi nag-serve naman ako nagkakasama tayo, di ba? Ang prayers ko lagi maging maayos yung family. Baguhin ako, pero hindi nangyayari. So, yun pala, hindi kagad sinasagot ni Lord, Or sasagutin niya in His time. Kasi tayo, pa nagpipray, gusto kagad natin instant, no? So, masyado tayo impatient. Exactly, yan ang tamang term, impatient, At totoo ko ba yung Diyos, ba't hindi mo ibigay ito? So, actually, sobrang hindi ko na alam kung paano mag-pray. Nung first time ko ulit mag-pray, hindi ko alam kung paano sisimulan. Talagang, paano ba simulan ito? Lord, Panginoon, So, it's something na I'm not proud of, di ba, yung nangyari. But it's a learning process. And I thank the Lord kasi lahat ng mga nakakilala sa akin, alam nila kung ano ako dati. Kaya pag nakikita nila ako dati, ang sarap sa pakiramdam na sinasabi nila na iba ko. Amen. Sabi ng mga kapatid ko, may kuya na ulit kami. Di ba? Sila papa at sila mama, makita ko yung ngiti sa mata nila, yung joy sa puso, it's priceless. Di ba? Ganun po kami na si Lord. Talagang, hindi sarili ko, si Lord talaga po ang kikilos. Yun po yun. Talagang hindi yung sa material things, or kahit na sabihin mong wala kang sakit, healthy ka, hindi rin yun talaga yung true happiness, di ba? Talagang it's the Lord, di ba? Sabi nga, walang kabuluhan ng lahat ng bagay.
Totoo So, po yun. maliban na makilala natin talaga si Lord, Mm-mm. yun yung talagang joy. And doon True. natin makikita yung kabuluhan ng buhay. Opo. At isa pa po dyan, sa pagiging Christian, it's not always an easy way. It's not always easy Yes, to be tama. Christian. Ano? Hindi yan walk in the park. Mhm. Kailangan continuous po ang ating pag-aaral, pag-translate ng buhay natin. Ano? Kasi parang ano yan parang cellphone. Napabawas din ang battery niya, kailangan i-charge natin. So Tama, mahalaga po tama. yung mga ganito, fellowship, Bible study. Hindi sapat na every 7 p.m. Dadasal lang ako mag-isa. Yes. Amen. Kailangan ng fellowship, kailangan ng service. Diyan po tayo kukuha ng Tama. ng lakas po ulit. Kaya nung first na attend ko ulit, anniversary, talagang sabi ko nga, bago po ako umalis ng Thailand, sabi ko sa pastor namin, dati natatakot ako umuwi ng Pilipinas. Kasi comfort zone ko yan Kapag nabulungan ako ng demonyo, ang dali kong bumalik Pero nung papalik na ako dito, excited po ako nun Sabi ko, ano na ako sa faith ko, confident ako. Tapos, pagdating ko dito, anniversary pa pala. Alam niyo si Saray, gustong-gusto ko na agad magsalita nung anniversary natin. Kasi, kaya ngayon kinakanta niyo na so blessed, Yes. I can't contain it. Literal nararamdaman ko yun. I'm gonna give it away. Ganun po talaga nararamdaman ko. Amen. Wala akong blessing na pera na pwedeng pamigay, pero yung karanasan ko sa pagkilos ng Panginoon, Amen. it's priceless. Kaya ngayon sabi ko talagang salamat sa Panginoon. Ano? Walang enough na words na makapagsabi kung paano na kumilos si Lord sa buhay ko. Amen. Yan And yun po. nga, yung sinasabi mo, gusto mo i-give it away, share sa iba. Totoo. And actually, ang daming naka-receive. Ang daming na-bless. Kasi nakikita, hindi of course ikaw, hindi si Lord sa'yo, sa buhay mo. And yun yung talagang parang lahat, isa ako doon na na-touch talaga na Lord, parang thank you talaga dahil ito si Brother Eman na bumalik sa'yo. And kami, tama rin yung sinabi mo na parang cellphone tayo na syempre habang ginagamit mo na humihina Tama. yung battery, di ba? So you Tama. have to recharge, you have to charge it, di ba? Mhm. And yun through mga services, Yan. Mhm. talagang palakasan, di ba? Totoo. Kaya talagang grabe, ang daming mga blessings na ginawa si Lord sa'yo. Hindi kayang bilangin. Ano? Amen. At dati niya, sabi ko, pag ayaw ng testimony, kasi pagkikismisan lang ako, di ba? Oo. Pero ngayon, gustong-gusto ko ibahagi talaga Kasi kaya nga testimony, patotohanan natin Tama. na ang Panginoon ay buhay at Amen. kumikilos, di ba? Praise At dapat makita sa atin. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Yun ang pinakamahal. Yan talaga. Opo. Kaya si Brother Eman nag-share sa church, nag-testimony siya. And talagang ang dami po talagang na-bless dun sa sharing niya. And yun nga, Brother Eman, ako, syempre malulungkot kami dahil physically, hindi ka na naman na makakasama dahil babalik ka ulit sa Thailand. Kailan ba ang balik mo niyan? November 1st ng gabi ang flight ko. Ako personally, bittersweet nga, no? Kasi dito, sabi niya ni Pastor, para siyang teacher ng kinder, siya po ang nag-plant sa amin ng seed ng Panginoon, At pag nakita mo gumrow, di ba, yung mga kindergarten na naging successful, it's an achievement at para kay Lord. So, Amen. Praise ako po ay natutuwa at nalulungkot, mapapahiwalay, pero yung plan natin, minsan hindi ng plan ni Lord. There's a greater Amen. plan, di ba? So, Amen. at saka, mas mag-grow pa siguro tayo at mas maihahayo natin ang salita ng Diyos. Tama. Just like what He did to you. Exactly. And continuously, di ba? Kasi yung pala, that's the reason why the Lord brought you to Thailand. Kasi para muli ma-recharge ka, di ba? And talagang manumbalik at makita mo talaga yung kapangyarihan niya. And at the same time, hindi ka lang naka-center dito sa atin, sa bansa natin. Kasi marami pa tayong pwedeng share. At marami tayong pwedeng matutunan. Amen. Praise Isang quick share na lang, kasi inisip ko dati bakit Thailand. So nung Oo nga, bakit nga Thailand? napagdugtong ko, kasi hindi naman third world country din ng Thailand, hindi naman kalaki ang sweldo. Dinala pala ako nila sa Thailand para yung patience ko, matutunan kong pahabain. Kasi magagalit din po ako dati. So sa Thailand, pag nagalit ka,
at gusto mong murahin yung mga tayo, hindi naman nila maintindihan, nakangiti lang sila sa'yo. Yes. So, isang instance na nagdadrive ako, nalaglagan ng libre yung sasakyan ko. Umreno talaga ako. Gusto kong mababain at pero na-realize ko hindi mo naman maintindihan ito, di ba? So, drive na lang ulit. Ginawa akong teacher para yung mga batang napilyo, di ba? Eh, matutunan ko. So, yun po ba kilos ni Lord, ano? Ganun po, hindi niya po ako binigyan ng trabaho sa Thailand para yumaman. Binigyan niya po ako para magbago. At yung mga weakness ko ay naging strength. Amen. Diba? Yan po, Praise God. ganun po, ibinigay po sa akin Lord yung wisdom na yun para makunawaan ko. Kaya praise God sa kanya po lahat ng papuri. Talagang sa'yo, talagang ikaw yung total change talaga. But Diba? then again, still a work For in the- progress, di ba? yes. Yun po. Oo, continuous. Continuous Kasi po nga, dapat. habang may buhay tayo, kailangan patuloy tayo sa Panginoon. Tama. Of course, sabi mo nga, hindi naman tayo perfect. Mhm. Hindi naman porket na Christian ka na, okay na lahat, smooth Tama. sailing na. Siyempre, may mga struggles po. Struggles. Minsan kaya yung iba, nagbabackslide kasi hindi nila kinakayanan yung mga struggles sa buhay. Pero tandaan po natin lahat yan nangyayari sa buhay natin dahil may mas magandang plano ang Yes, Panginoon. that's a greater purpose. Tama. Amen. Praise God. Amen. Tulad na lang, ang dami sa Biblia na makikita natin sila. Joseph, di ba? Napakarami. David talaga. Talagang sinusubok sila ni Lord. Ano? Amen. May struggles, may trials, may temptations, di ba? Temptations. Pero Lahat no? pag na-overcome natin yan, Praise isang God. step na naman para papapurihan ng Panginoon. Di ba? Amen. Ganun po. Praise God. So, ang masasabi ko lang, talagang isentro natin sa Panginoon ng lahat. Kasi without Him, wala tayo. So, dahil lang po kasimple yung mensahe na gusto kong sabihin. Hindi po madali, pero the reward is greater than Amen. anything. Yeah? Praise God. Ganun po. Oo. Brother Emma, meron ka bang favorite verse or verse na gusto i-share sa lahat Actually, bago tayo Oh, mag-end? magandang tanong yan, ano? Oo. Sa mga cellphone nyo, siguro mukha Ayan, nyo, makinig kayo. siguro mukha nyo, or mukha ng girlfriend nyo, ng anak nyo, ang nakapost. Sa cellphone ko po, ay verse ng Proverbs 4:25 to 27. Okay, Proverbs 4, So, 25 to basahin 27. po natin, yun ang kasulat dyan. Para ito po kasi, meron po tayong mga words to live by, kung paano, so sabi po dyan, look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. Make out the straight path for your feet. Stay on the safe path. Don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. So, ganun po. Kasi ako dati, nasa nakilord na ako, pero madali ako na-distract. Kailangan ang pagsunod kay Lord, single-minded focus. Amen. Kahit po anong suliranin ang dumating, trials, temptation, i-focus lang po natin kay Lord ng mata natin. Huwag sa tao, huwag sa mga trials, kay Lord po. Lahat po yan ay may purpose. Hindi madali, pero very rewarding po. At talagang hindi lang po ang sarili nyo mag-bless, ang pamilya nyo, ang mga nakapaligid sa inyo ay talagang makakakita nito. At yun po ang pinaka masarap na pakiramdam ang pinapapurihan natin ng Panginoon. Amen. Salamat Praise po. God. Thank you, Lord. Alam mo, Brother Eman, ang dami pa natin gusto Madami. i-share. Pero may gusto, bago na tapusin may gusto lang akong ma-share dyan sa, sa favorite verse mo. Yung talagang focus no. Naalala ko kasi pagkasama kami ni Friday. So, ang magpa-park ako sa side parking. So, medyo parehas na merong nakapark. So, ibig sabihin, makitid yung saktuhan lang. Di syempre, tatansyahin ko, madark yung field ko, sabi ni Pastor, ni Papa, sabi niya, gusto mo ba i-guide kita? Ay ko, sige po, so bumaba siya. Okay, so, nung nagpa-park na ako, dahil nga makitid lang yung space, talagang enough lang, parang siguro ganyan lang pagka nakapark ako. Basta nagaganon siya, sinusundan ko lang yung mata niya, hindi na ako tumitingin sa iba. So, ang bilis namin natapos. Sa kakaganon niya lang, wala siyang words, basta yung senyas lang. So, nakapark ako. Pagbaba ako, sabi ko, di ba pa, nakatingin lang ako sa'yo, na-park ko na agad. Sabi ko, talagang dapat
Sabi ko, hindi ko na tinitignan kung Tama. mababangga ako or hindi. Sabi niya, oo, ganun din nga sa Lord. Eh. Sabi niya talagang pagka magpa-follow ka, dapat nakafocus ka lang. Para, kasi kaya tayo na, may nangyayari sa atin kasi nawawala yung tingin natin sa Panginoon. So, Actually, dalawa yung display nito, no? Trust and focus, yes, di ba? tama. Nagja-trust kayo kay Papa, kay Pastor, ano? Tama. At nakafocus lang kayo sa kanya. Oo, no? praise God. Di ba? So yun yung share mo. Diba? Nakuha niyo po ba? So talagang napakaganda. And of course, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sana maging kalakasan po natin ito. And sa mga nandiyan po na hindi pa lubos na nauunawaan yung kabutihan ng Diyos, yung pagliligtas niya, narito po kami para ma-share sa inyo ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. So, Brother Eman, mag-pray tayo. Ay pag-pray yung mga hindi pa nakakakilala na panalangin ng acceptance. No? Praise God. So, manalangin po tayo. Let's pray. Let's feel the presence of the Lord. O dakilang Diyos, Ama namin Panginoon, una sa lahat ay kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa. Maging hindi man ito sinasadya, Panginoon, alam po namin na kayo po ang dakila at lilinisin niyo po kami upang kami maging karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito, Lord, at binigyan niyo kami ng opportunity na ibahagi ang aming karanasan, Panginoon, upang maging ilaw at gabay ng mga nakakarinig, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na you are the greatest provider, greatest healer, Panginoon. Yes, Lord. At walang imposible sa inyo, Panginoon. Kahit anumang pong pinagdaanan namin, Panginoon, mag-focus lang po kami sa inyo, Panginoon, at tunay nga po na magbabago at makikita ng lahat, Panginoon, ang ilaw at kami magiging asin ng sanlibutan ng Panginoon. Yun din po, Lord, kung saan pong dako ng mundo makaabot, Panginoon, ang aming mensahe, Lord. Ipuhin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa mga hindi pa po nakakatanggap sa inyo, Panginoon. Naway magsilbi itong instrumento, Panginoon, upang makilala nila ang kadakilaan mo sa lahat ng mga may problemang pinansyal, Panginoon. Alam po namin na ito po ay sustain niya, bibigyan niyo po, Lord, ang provisions, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon. Kayo po ang humipo at gumaling dito, Panginoon. Sa mga may struggles sa family, Panginoon, alam po namin na kayo po magbabind sa family nila, Panginoon. Yes, Lord. At alam po namin na walang imposible sa inyo, Panginoon. Yes, Kaya po Lord. tinataas po namin sa inyo lahat, Amen. Panginoon, sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Amen. Maraming salamat. In Lord. Jesus' name we pray. Lord, Amen. 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 Praise God. Thank you so much, Brother Evan. Salamat din sa opportunity. Praise God. Praise be to God. Amen. And yan po para sa huli nating verse. Okay? Kasi napakahalaga na maihayag natin ang mabuting balita sa lahat. Sinabi po kasi sa Mateo 28 verse 19. Yan, babasahin ko po. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Muli, maraming salamat po. Naway ito'y maging kalakasan sa bawat isa. God bless us all.